Ang kahihiyan ay hindi isang emosyon. Ito ay isang panlipunang paraan ng pagpatay sa pagkatao. Kapag sinubukan kang ikahiya ng isang tao sa harap ng lahat, hindi kanya basta-basta ininsulto. Sinubukan niyang patayin ng iyong pagkakakilanlan. Alam mo ang pakiramdam na yon. Ang init na unti-unting sumasakop sa iyong leeg, ang biglang katahimikan sa buong silid. Ang pakiramdam na ikaw ay humiliit, habang lahat sa paligid mo ay nagiging higante. Ang iyong instinto ay nagpupumilit, ipagtanggol ang iyong sarili, ipaliwanag, lumaban, o mas masahol pa, humingi ng tawad. Ngunit narito ang brutal na katotohanan na hindi kayang tanggapin ng karamihan. Sa sandaling mag-react ka, natatalo ka na. Sa sandaling subukan mong patunayan na hindi ikaw ang inilalarawan nila, tinanggap mo na ang kanilang frame. Sumasayaw ka na sa kanilang musika. Pero paano kung tumanggi kang sumayaw? Paano kung mayroong isang paraan para kunin ang nasusunog na bigat ng kahihiyan na yon? At sa isang psikolohikal na galaw, ibalik ito sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng sigawan, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo, kundi sa pamamagitan ng isang bagay na sobrang kontra-intuitibo, sobrang tumpak, na maiiwanan silang nakalantad, natakot, at nagsisising nagbukas pa ng bibig. Mayroong isang pamamaraan para dito. Isang madilim na sining ng psikolohikal na pagbabago. Ginagamit ng mga Machiavellian na lider sa loob ng maraming siglo. At kapag natutunan mo ito, hindi ka na muling mararamdamang kahiyahiya. Mararamdaman mo lamang ang lakas. Karamihan ay iniisip na ang kabaligtaran ng kahihiyan ay pagmamalaki. Mali sila. Ang kabaligtaran ng kahihiyan ay kawalan ng pakialam. Ngunit ang paggamit ng tunay na kawalan ng pakialam, ang uri na nagpapalamig ng buong silid, ay nangangailangan ng isang bagay. Kailangan mong patayin ang bahagi mo na naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Sa susunod na ilang minuto, magsasagawa tayo ng operasyon sa iyong mga panlipunang instinto. Ipapakita ko sa iyo kung paano buwagin ang isang umaatake. Hindi gamit ang mga insulto, kundi gamit ang iyong presensya. Tatalakayin natin ang Grey Rock Inversion, ang salamin ng katahimikan, at ang Dead Star Technique. Sa pagtatapos nito, hindi mo lamang malalaman kung paano harapin ang kawalan ng respeto. Hahanapin mo pa ito dahil makikita mo kung ano talaga ito. Isang pagkakataon upang ipakita kung sino ka. Ngunit babala, ang kaalaman na ito ay hindi para sa malambot ang puso. Ito ay para sa mga estratehiko. Kapag nakita mo na ang mga tali, hindi ka na makakabalik sa pagiging isang manika. Kailangan mo munang maunawaan kung anong nangyayari sa iyong katawan bago mo ito kontrolin sa lipunan. Kapag ikaw ay pinahihiya ng isang tao, bakit ganyan ang suot mo? Totoo bang sinabi mo yan? Alam ng lahat dito na nagsisinungaling ka. Ang iyong utak ay nawawala sa kontrol. Ang amygdala mo ay nakakakita ng banta sa iyong kaligtasan. Sa panahon ng mga sinaunang tribo, ang kahihiyan ay nangangahulugang pangpapatapon, at ang pangpapatapon ay nangangahulugang kamatayan. Kaya't inihahanda ng iyong katawan ang sarili, lumaban o tumakas. Dito ka natatalo. Alam ito ng taong nanghihiya sa iyo. Inaasahan nila ang iyong reaksyon. Gusto nilang magalit ka. Gusto nilang mataranta ka. Gusto nilang ibaba mo ang iyong mga mata sa sahig. Sila ang direktor ng palabas at ikaw ang kanilang napiling mangmang. Kung susundin mo ang iyong instinto, gagawin mong perpekto ang papel. Ngunit ang isipan ng Machiavellian ay hindi sumusunod sa instinto. Ilalampasan nito ang instinto. Ang unang hakbang sa pagwasak sa taong nanghihiya sa iyo, alamin na ang kanilang atake ay walang kinalaman sa iyo. Wala. Ang kahihiyan ay proyeksyon. Iniilagay ng mga tao ang kanilang sariling kahinaan sa iba kapag nararamdaman nila na ang kanilang posisyon ay nanganganib. Ang masaya at makapangyarihang tao ay hindi nangangailangan ng ibang tao para mahiya. Ang mga desperado lamang ang gumagawa nito. Kapag inatake ka nila, inihahayag nila ang kanilang sariling inseguridad. Ipinapakita nila na ikaw ay isang banta na kailangan nilang neutralisahin.
Isaalang-alang mo ito. Natatakot sila sa iyo o naninibugho. O sila ay walang laman at kailangan ng iyong sakit para maramdamang buhay. Sa sandaling makita mo ang kanilang atake, hindi bilang paghatol ng iyong halaga, kundi bilang sintomas ng kanilang kahinaan, mawawala ang init sa iyong leeg. Hindi ka na biktima. Ikaw na ang tagamasid. At ang tagamasid ang pinakamapanganib na tao sa silid. Ang walang laman, ang katahimikan bilang sandata. Pag-usapan natin ang paghinto, ang sandali ng katahimikan. Ang karaniwang tao ay hindi kayang tiisin ang katahimikan. Kapag ang isang insulto ay tumalab, may vacuum na nalilika sa loob ng pag-uusap. Ang mga tao ay dinisenyo para punan ang vacuum na iyon. Nagtatawa tayo ng kaba, sumasagot tayo, nagbibigay katwiran tayo, nagmamadali tayong isara ang agwat dahil ang agwat ay pakiramdam na mapanganib. Ngunit para sa isipan ng Machiavellian, ang agwat ay hindi panganib. Ang agwat ay sandata. Ang pinakamapaminsalang bagay na maaari mong gawin kapag sinubukan kang ikahiya ng isang tao ay ganap na walang gawin. Hindi ang walang gawin ng isang duwarde na takot magsalita. Ang walang gawin ng isang mandaragit na nagpapasya kung ang biktima ay karapat-dapat pa bang kainin. Narito ang pamamaraan. Nagsalita sila. Hindi ka kukurap, hindi ka lilihis ng tingin, hindi ka ning-iti, hindi ka manlalungkot. Magiging ganap kang tahimik. Titingnan mo sila ng direkta sa mga mata, hindi ng may galit. Ang galit ay nagpapakita na nasaktan ka nila. Titingnan mo sila ng walang buhay na mga mata. Isang patag, malamig, halos klinikal na titig. Magbibilang ka ng 3 sa iyong isipan. 1, 2, 3. Sa loob ng 3 segundo na iyon, ang dinamika ng silid ay nagbabago ng ganap. Ang mga manonood, ang mga taong nagmamasid ay naghihintay ng iyong reaksyon. Kapag hindi ito dumating, titingnan nila ang umaatake. Inaasahan ng umaatake ang pagtutol. Kapag humampas sila ng hangin lamang, natitisod sila. Magsisimula silang mag-isip. Narinig ba niya ako? Wala bang pakialam? Baliw ba siya? Ang katahimikan ay humahaba. Nagiging mabigat. Nagiging awkward. Ngunit ito ang kanilang awkward, hindi mo. Tinanggihan mong kunin ang bigat na inihagis nila sa iyo, kaya't nahulog ito sa kanilang mga paa. Sa pamamagitan ng walang gawin, pinapasan mo sa kanila ang bigat ng kanilang ginawa. Pinalalakas mo ang katahimikan hanggang maging nakakabingi ito sa lahat ng iba pa. Ito ang tinatawag na void. Nagiging black hole ka. Sinasipsip mo ang kanilang enerhiya at walang ibinibigay pabalik. At sa katahimikang iyon, ang kanilang kapangyarihan ay nawawala. Maaring subukan nilang punan ito. Maaring sabihin nila, nagbibiro lang naman ako. O, natakot ka ba? Ito ang huli nilang sigaw ng dominasyon. Nag-aapuhap na sila. Sinusubukan nilang ayusin ang frame dahil binasag mo ito ng katahimikan. Huwag silang tulungan. Hayaan silang magkalat. Kapag pinanatili mo na ang katahimikan ng sapat para maparamdam sa kanila ang kakulangan ng ginhawa, magsasalita ka na. Ngunit hindi ka magtatanggol. Ang pagtatanggol ay pag-amin ng pagkakasala. Kung sasabihin ko na ikaw ay isang magnanakaw at sisigawin mo, hindi ako magnanakaw. Iniugnay mo na ang iyong sarili sa pagnanakaw sa isipan ng mga manonood. Pinag-uusapan mo ang iyong inosensya. Ang mga hari ay hindi nagtatalo ng kanilang inosensya sa mga magsasaka. Sa halip, gamitin ang psikolohikal na judo. Kunin ang enerhiya na inihagis nila sa iyo at hilahin pa ito ng mas malalim hanggang madapa sila. Ituring ang kanilang insulto, hindi bilang katotohanan, kundi bilang isang gawi. Suriin sila. Ituring sila tulad ng isang pasyente sa mental ward na katatayo lamang ng malakas na outburst. Hindi ka nagagalit sa pasyente, nagtataka ka. Sabihin nila, "Grabe, nabigo ka talaga, no?" Ang depensibong sagot, "Hindi, sinubukan ko lang na..." Ang Machiavellian na sagot,
Huminto. Bahagyang itiling ang ulo. Titingnan sila ng malamig na kuryosidad at sabihin, "Ayos ka lang ba?" O, "Mukhang marami kang pinagsasabihan dito." O mas malamig pa, kakaibang bagay na sabihin ng malakas. Pansinin ang nangyari. Hindi na natin pinag-uusapan ang aking pagkakamali. Pinag-uusapan natin ang iyong reaksyon. Pinag-uusapan natin kung bakit ka ganyan ka-emosyonal. Inilapat ko ang sarili ko bilang mahinahon, makatwirang matanda, at inilapat ko sila bilang emosyonal, hindi mapagkakatiwala ang bata. Ito ang frame inversion. Binaligtad mo ang mikroskopyo. Bigla na silang ang nasa ilalim ng liwanag. Kailangan na nilang ipaliwanag ang kanilang sarili. Hindi ako galit, sinasabi ko lang. Nagtatanggol na sila ngayon. At tandaan, ang nagtatanggol ay natatalo. Ninakaw mo ang mataas na lupa nang hindi mo itinaas ang boses mo. Mayroon pang mas malupit na bersyon nito, ang tinatawag na amused agree. Minsan ay tama ang taong nanghihiya sa iyo. Baka nagkamali ka nga. Baka mayroon kang kapintasan. Inaasahan nila na mahihiya ka dito. Kaya pipigilan mo silang magkaroon ng kasiyahan sa iyon. Aminin mo ito. Ngunit aminin mo ito ng may kayabangan. Sabihin nila, "Sobrang mapagmataas mo." Ngumiti. Tumingin sa kanila sa mata. Sabihin, "Alam ko, yon ang pinakamahusay ko." Sabihin nila, "Wala kang alam sa ginagawa mo." Tumawa ng dahan-dahan. Sabihin, "Hindi nga, pero lagi na lang gumagana, di ba?" Ito ang agree and amplify. Kinukuha mo ang mga bala na ibinubuhos nila sa iyo at kinakain mo ang mga ito. Kapag pumayag ka sa isang insulto, disarmed mo ito. Kinuha mo ang sandata mula sa kanilang mga kamay. "Oo, kakaiba ako. Oo, mainay ako. Oo, huli ako." At ngayon, kapag wala kang hiya sa iyong sarili, walang sinuman ang makapagpapahiya sa iyo. Nagiging teflon ka. Ang putik ay dumapadapak sa iyo, at ang nagpupukol ng putik ay may maruming mga kamay. Ang kahihiyan ay isang palabas. Hindi ka pinag-aalalaanan ng umaatake. Pinag-aalalaanan nila ang mga manonood. Gusto nilang tumawa ang mga ito. Gusto nilang sumang-ayon ang mga ito na ikaw ang pinakamababa sa hagdan. Karamihan na inagtatangkang manalo sa umaatake. Sinusubukan nilang ihinto ang umaatake. Pag-aaksaya ng oras, ang umaatake ay iyong kaaway. Kailangan mong manalo sa mga manonood. Ngunit hindi mo mananalo ang mga manonood sa pamamagitan ng pakiusap ng kanilang simpatya. Inaaway ng mga tao ang mga biktima. Ito ay malupit na katotohanang evolusyonaryo. Kapag nakita natin ang isang tao na mahina, ang ating reptile brain ay nagnanais na lumayo para hindi natin makuha ang kanilang kahinaan. Ngunit ang mga tao ay sumasamba sa lakas, sumasamba sa kontrol. Kapag nanatili kang kalmado habang inaatake ka ng isa, ang mga manonood ay kusang loob na lilipat sa iyong panig. Hindi dahil gusto ka nila, kundi dahil mukha kang leader, mukhang matatag ka. Ang umaatake ay mukhang pabago-bago. Maaari mong gamitin ang mga manonood para wasakin ang umaatake. Dito pumapasok ang triangulation stare. Inatake ka nila. Hindi mo agad sila titingnan. Titingnan mo ang ibang tao sa grupo. Gagawa ka ng maikling eye contact sa ikatlong partido at magbibigay ng maliit, banayad na ngiti. Isang tingin na nagsasabing, "Naniniwala ka ba dito?" Nagbabahagi ka ng lihim na biro sa mga manonood, sa kapinsalaan ng umaatake. Pinalalayo mo ang umaatake. Dinagawa mong tagalabas ang umaatake. Sa pamamagitan ng pagbuo ng ugnayan sa mga manonood, sa pamamagitan ng di-verbal na komunikasyon, ini-isolate mo ang taong nanghihiya sa iyo. Bigla na silang hindi nang pinuno. Sila ang court jester na sumasayaw para sa atensyon at walang kumakamay. Ito ay nangangailangan ng pino at kontrol. Kung gawin mo ito ng sobra,
mukha kang mababa. Ngunit kung gawin mo ito ng tama, isang tingin lamang, isang itinaas na kilay sa taong katabi mo, masisira mo ang panlipunang kapital ng umaatake ng biglaan. Senyalan mo ang tribo. Hindi siya isa sa atin. Nagsisikap siyang labis. At sa mga batas ng kapangyarihan, ang labis na pagsisikap ang pinakamataas na kasalanan. Ang taong may pinakakapangyarihan ay ang taong pinakakaunting nagsisikap. Kaya bagalan mo. Ang iyong mga galaw ay dapat maging maliwanag. Ang iyong boses ay dapat maging malalim at dahan-dahan. Ang iyong paghinga ay dapat maging maayos. Ikaw ang bato sa gitna ng bagyo. Hayaan silang maging hangin. Ang hangin ay sumisigaw at humahalinghing, at sa huli ay napapagod din. Ang bato ay nananatili. Minsan ang pinakamabuting paraan para wasakin ang isang tao ay gawing multo ang mga ito. Merong mga taong umaayon sa negatibong atensyon. Kapag nakipaglaban ka sa kanila, nananalo sila. Kapag ginawa mo ang psikolohikal na judo, nasisiyahan sila sa laro. Sila ang mga energy vampire. Gusto nila ng reaksyon, anumang reaksyon. Para sa mga taong ito, gamitin ang nuclear option. Burahin sila mula sa katotohanan. Magsasalita sila at magpapatuloy ka sa ginagawa mo na parang isang simoy ng hangin lamang ang dumaan sa bintana. Hindi sila titingnan, hindi ka titigil, hindi ka kikibot. Ibabaling mo ang likod mo sa kanila at makikipag-usap sa ibang tao. Kung nakatayo sila ng direkta sa harap mo, titingnan mo ang bagay sa likod ng kanilang ulo. Hindi ito ang silent treatment. Ang silent treatment ay emosyonal na reaksyon. Nagsasabi ito, nasaktan ako kaya hindi kita kausapin. Ito ay sadyang pagbura sa kanilang pag-iral. Nagsasabi ito, sobrang baba mo para mapansin ng aking utak na ikaw ay isang biluhikal na nilalang. Nagdudulot ito ng malalim na primal na panic sa umaatake. Ang pagiging binabaliwala ay biluhikal na mas masakit kaysa sa pagiging inaatake. Ang atake ay kumukukilala sa pag-iral. Ang kawalan ng pakialam ay tinatanggihan nito. Mag-e-escalate sila, magiging mas malakas sila. Magsasalita sila ng mas masakit na mga bagay. Hayaan sila. Habang sila ay nagiging mas malakas, habang ikaw ay nananatiling walang pakialam, lalo silang mukhang baliw. Susunugin nila ang kanilang mga sarili sa apoy ng kanilang sariling kawalan ng pag-asa. At ikaw, iniinom mo ang iyong kape. Pinag-uusapan ang panahon, ganap na walang inaalaala. Ito ang pinakamataas na dominasyon, ang dominasyon ng bundok sa langgam. Ang langgam ay maaring kagatin ang bundok buong araw. Ang bundok ay hindi nagmamalasakit. Ngunit para magawa ito, kailangan mong tunay na maniwala sa iyong sariling halaga. Kailangan mong maniwala na ang kanilang opinyon ay kasing kabuluhan ng ugong ng isang langaw. Ang mga pamamaraan ay walang silbi kung ang iyong kaluluwa ay marupok. Maari kang matuto ng mga titig, mga paghinto, mga matalinong sagot. Ngunit kung nanginginig ka sa loob, maamoy nila ito. Ang micro-expressions ay hindi nagsisinungaling. Para tunay na wasakin ang sinumang nanghihiya sa iyo, kailangan mong wasakin ang bahagi mo na naramdamang kahihiyan. Kailangan mong magtayo ng panloob na kuta. Bakit masakit ang kahihiyan? Dahil ibinigay mo sa kanilang susi sa iyong sariling halaga. Pinapayagan mo ang isang tagalabas, isang taong hindi nakakaalam ng iyong kasaysayan, ng iyong mga pagkikibaka, ng iyong potensyal, na mag-audit ng iyong pagpapahalaga. Bakit? Bakit mo pinagkakatiwalaan ng kanilang paghatol ng higit pa sa iyong sarili? Sumulat si Machiavelli tungkol sa virtu, hindi birtud sa moral na kahulugan, kundi tapang, lakas, kakayahan. Ang taong may virtu ay umaasa sa sarili niya. Alam niya kung sino siya. Kung alam mong malakas ka at may tumawag sa iyo na mahina, hindi ito masakit. Nakakatawa ito. Parang may tatawag sa isang leon na isang daga. Ang leon ay hindi nagagalit. Alam ng leon na isa itong leon.
Kailangan mong maabot ang antas ng pagkakilala sa sarili na napakakongkreto, napakasulido. Ang mga panlabas na input ay tumatalbog na lamang. Nangangailangan ito ng shadow work. Kailangan mong harapin ang mga bagay na ikinalulungkot mo. Nahihiya ka ba sa iyong nakaraan? Sa iyong katawan? Sa iyong bangko? Sa iyong kalungkutan? Dalhin ito sa liwanag. Tingnan ito. Tanggapin ito. Oo, nabigo ako. Oo, naghihirap ako. Sa sandaling tanggapin mo ang iyong sariling mga kapintasan, nagiging hindi mo mapapalaban. Dahil ang taong nanghihiya sa iyo ay walang baril na natitira. Maari ka lamang nilang saktan gamit ang katotohanang tinatago mo. Kung walang itinatago, walang mapapasaktan. Maging transparent sa iyong sarili at opaque sa kanila. Ito ang paradox ng kapangyarihan. Ang pinakamahirap na tao ay ang nakatago sa likod ng baluti. Ang pinakamakapangyarihang tao ay ang nakatayo ng hubad sa bagyo. Nagsasabing, wala akong dapat ikatakot. Kapag naabot mo ang estadong ito, titigil kang pumasok sa mga silid na nagtataka kung magugustuhan ka nila. Magsisimula kang pumasok sa mga silid na nagtataka kung magugustuhan mo sila. Ang dinamika ay nagbabago. Ikaw na ang hukom. Minsan ang katahimikan ay hindi sapat. Minsan kailangan mong kumutol. Ngunit dapat kang pumutol tulad ng isang siruhano, hindi tulad ng isang mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay humahampas at gumagawa ng gulo. Ang siruhano ay gumagawa ng isang tumpak na hiwa at inaalis ang organ. Kapag nagpasya kang tumugon ng berbal, sundin ang panuntunan ng pagiging maikli. Mas maikli, mas malakas. Ang mahabang talumpati ay nagpapamukhang defensibo. Ang isang pangungusap ay nagpapamukhang nakakamatay. Narito ang 3 surgical strike na palaging nasa iyong arsenal. Strike 1, ang who frame. Ininsulto ka nila. Titingnan mo sila at itatanong, sinong sinusubukan mong impresyonan ngayon? Mapanira ito. Agad na inilalantad ang kanilang palabas. Sinasabi nito sa silid, nagtatanghal siya. Pinapanood ko. Strike 2, ang repeat command. Nagsabi sila ng masama. Inilalagay mo ang kamay sa tainga at sasabihin, paumanhin, ulitin mo yan, hindi ko narinig. Pilitin silang ulitin ang insulto. Ang mga insulto ay katulad ng mga biro. Gumagana lamang sila sa unang pagkakataon. Kapag pinilit mo ang isang tao na ulitin ang insulto, nawawala ang ritmo nito. Mukhang ensayo, mukhang mababa, at kadalasan, hindi na nila ito uulitin. Mababasag sila. Sasabihin nilang, wala, bale na. Pinilit mo silang umatras. Strike 3, ang validation trap. Inaatake ka nila. Ninginiti ka ng may habag at sasabihin, alam ko na mahirap ang lahat ngayon para sa iyo. Hindi mo na kailangang ilabas sa akin. Kumilos kang tulad ng therapist. Itinuturing mo ang kanilang atake bilang isang sigaw para sa tulong. Naaawa ka sa kanila. At walang bagay na mas kahiya-hiya para sa isang narcissist kaysa sa kaawaan. Gusto nilang katakutan. Kapag naawa ka sa kanila, inilalagay mo ang iyong sarili sa itaas nila. Ikaw ang matandang nagpapakalma sa isang nagtatantrum na bata. Pinasisira nito sila. Ngunit hindi nila ito malalabanan dahil magalang ka. Kung magagalit sila, pinapatunayan nila ang iyong punto na sila ay hindi matatag. Natrat mo sila sa double bind. Ulo, nananalo ka. Buntot, natatalo sila. Kung paano mo tinatatapos ang interaksyon ay kasing halaga ng kung paano mo ito hinawakan. Huwag manatili. Sa sandaling i-deploy mo na ang katahimikan, ang titig o ang surgical strike, umalis o ganap na ibaling ang iyong atensyon sa iba. Alam ni Machiavelli na ang kapangyarihan ay tungkol sa access. Kapag binawi mo ang iyong atensyon, binawi mo ang pinakamahalagang resource sa silid. Pinarurusahan mo sila sa pamamagitan ng iyong kawalan. Hayaan silang umupo sa mga guho. Huwag tingnan kung tinitingnan ka nila. Huwag maghanap ng pagpapatunay mula sa mga manonood. Magpatuloy ka lang.
Ipakita sa kanila na ang interaksyon ay kasing kaunting kahalagahan para sa iyo. Kaya tinanggal mo na ito mula sa iyong memorya. Nakatutok ka na sa susunod na bagay. Ito ang pinakamataas na insulto, ang maging malilimutan. Gawing malilimutan sila. Bakit tayo nag-uusap tungkol dito? Para lang manalo sa mga argumento? Hindi. Dahil ang mundo ay nagiging mas matalim, mas malamig at mas malupit. Nabubuhay tayo sa isang digital na arena kung saan ang lahat ay humahatol sa lahat. Cancel culture, online shaming, mga laro ng panlipunang katayuan. Ito ay isang war zone. Kung wala kang mga depensang ito, kakainin ka nila, laliitin ka. Matatakot kang sabihin ang iyong katotohanan. Magiging isang gray conformist na multo ka, takot na humakbang ng labas sa linya. Ang pag-aaral ng madilim na mga pamamaraang ito ay hindi tungkol sa pagiging masama. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng iyong liwanag. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng perimeter sa paligid ng iyong isipan. Parang nakakalasong basura ng mga inseguridad ng ibang tao ay hindi makakarating sa iyo. Kapag alam mo na kayang hawakan ng kahihiyan, nagiging walang takot ka. Kumuha ka ng mga panganib, nagsasalita ka, nangungguna ka, lumalakad ng naiiba. Titigil kang humingi ng pahintulot na umiral. Ang kahihiyan ay isang kulungan. Ang mga pamamaraang ito ang susi. Ngunit tandaan, sa dakilang kapangyarihan ay dumarating ang tukso na abusuhin ito. Huwag maging ang taong nanghihiya sa iba. Huwag gamitin ang mga kasangkapang ito para wasakin ang mahihina. Iyon ay duwag. Gamitin ang mga ito para wasakin ang mga manggugulo. Gamitin ang mga ito para protektahan ang mga inosente. Gamitin ang mga ito para hawakan ang iyong lupa kapag sinubukan ng mundo na ilipat ka. Maging ang halimaw na nagpapanatiling mababa ang ibang mga halimaw. Mayroon ka na ngayon ng mga kasangkapan, ang katahimikan, ang titig, ang judo, ang void. Mayroon ka ng blueprint para buwagin ang sinumang mantatangkang ibaba ang iyong katayuan. Ngunit ang pagkaalam ng landas ay hindi ang paglakad dito. Sa susunod na mararamdaman mo ang init na sumasakop sa iyong leeg. Sa susunod na may magtangkang paliitin ka, huwag pumatol. Mumiti, dahil naghihintay ka na nito. Hindi ka nang biktima, ikaw ang bitag. Hayaan silang pumasok at panuurin kung anong mangyayari kapag napagtanto nilang nakalak sila sa loob mo at hindi ikaw ang nakalak sa labas. Karamihan ng manood ng video na ito ay uuyon at bumabalik na bilang biktima bukas. Adik sila sa kanilang sariling kahinaan. Ngunit ikaw, nandito ka pa rin. Nakikinig ka sa katahimikan sa pagitan ng mga salitang ito. Nagsasabi sa akin yun na handa ka na para sa isang bagay na mas malalim. Ito ang depensa lamang. Ngunit paano ang offensive? Paano ang sining ng impluensya? Paano hindi lamang ihinto ang mga taong sumasaktan sa iyo, kundi gawin silang desperadong gustong sumunod sa iyo? Yon ay isang mas madilim, mas malalim na balon. At magpupunta tayo doon sa lalong madaling panahon. Kung pagod ka na sa blue pill na payo na nagsasabing maging magalang lang at patawarin ang lahat, kung handa ka ng maunawaan ng mga hilaw, walang filter na dinamika ng kapangyarihan ng tao, narito ka sa tamang lugar. Sumali ka sa kilusan. Mag-subscribe, i-on ang bell. Nagtatayo tayo ng sanctuary para sa mga malakas. Huwag maiwanan sa labas. Magkikita tayo sa dilim.